Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Wala ito kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya dito, There's TBS ko lang, di ba yung Tagaytay house ni Kimi ay kasama sa nabenta niya aside from her ancestral house in Quezon City? What is true? There's TBTY, your unwavering support to Kipi. God bless you, There's and family. Maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Norma Dayag. So wala po ako nababalitaan na binenta or nabenta po ni Chinita Princess or ng sister niya ito pong rest house ni Kim Chu sa Tagaytay. Dahil sobrang imposible po nito mga kakimpaw kasi sobrang mahalaga po kay Kim Chu at gustong gusto niya po talaga yung rest house na yun. And kung inyong ang babalikan, nagmakaawa pa po talaga siya sa may-ari po noon na binilhan po niya na sa kanya na lamang daw po talaga yun ibigay dahil gustong gusto talaga ni Kim Chu yung place. Kaya medyo hindi po ako naniniwala sa balitang na ibenta na rin po yun gawa po ng kapatid ni Chinita Princess. Kasi sobrang importante po nun kay Kim Chu mga kakimpaw. About naman po sa iba pang ari-arian, wala pa pong konfirmasyon kung naikasama ba yon sa mga binenta po ng kapatid ni Chinita Princess. Dahil mga hearsays lamang po ang lumalabas sa mundo po ng social media. Pero kahit na sabihin po na yun talaga ay naibenta na, alam naman natin na makakabili or makakapagpagawa pa po si Chinita Princess ng mas maganda at mas modern po na rest house mga kakimpaw dyan po sa Tagaytay. Yun ay kung sakali man po na naibenta na po yung rest house ni Chinita Princess, mas maganda at mas malaki pa po yung babalik sa kanya. Kasi nitong mga nakaraan, sobrang dami niya pong endorsement na ginagawa and ang dami rin niyang project, ang dami rin niyang offer. Kaya basic na lamang yan kay Kim Chu. Pero syempre, still pinagpaguran po pa rin yun ni Kim kaya medyo nakakapanghinayang yan sa part niya. So maraming salamat po sa komento, Ginang Norma Dayag. God bless po at mabuhay kayo. So ito na nga pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa update na to. At unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito sa tote bag ni Paula Avellino na pinagkakaguluhan ngayon sa mundo po ng social media. Paano ba naman kasi? Bakit daw tote bag ang gamit ni Paulo? At pagka-check nga po ng mga fans kung magkano ito, abay 11,000 din mga kakimpaw. Tote bag lang yun pero 11,000 pala yun. Ayun nga dito yung tote bag ni Pau na around 11K. Pagbayad ko na ng electric bill yan sa 4 na buwan. So grabe yung tote bag ni Paulo, no? Hindi basta-basta, akala natin simple lang. Pero grabe pala yung presyo mga kakimpaw. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang pagiging advanced mag-isip ni Paula Avellino sa kanyang mga future plan para po sa kanilang dalawa ni Chinita Princess. Sabi nga dito, true talaga yung sinabi ni Kimi na napaka-advanced mag-isip ni Pau. Wala pa nga silang baby, pero may playhouse na. Tapos may nag-comment na, since sa Vermosa ang business, does it mean sa area din sila titira? Possible mga kakimpaw. Katulad po ng naging update natin, doon po talaga nila inilaglagak yung mga business ni Paulo. Siguro aalis na po siya ng Pasig or QZ mga kakimpaw at dito na po siya titira sa Gentry or sa Imos or sa parte po ng Cavite. Kasi tahimik din po sa lugar na yan kumpara sa Kamaynilaan. So advance mag-isip tunay si Paulo. So papunta pa lang tayo, pabalik na po siya mga kakimpaw.
So, biglaan din po yung mga pagbabago ng mga desisyon nilang dalawa ni Chinita Princess kasi habang tumatanda tayo, nagmamature tayo, 'di ba? And syempre, pag nag-mature yung isip na yan, mas pipiliin natin yung peace of mind. Peace of mind na kung saan ay matatagpuan sa mga province na lugar, mga kakimpaw. Malay nyo, 'di ba? Di pala sa Cavite, kundi sa ano pala mga kakimpaw, sa ibang probinsya. Masarap ang hangin, 'di ba, luntian ang kulay ng paligid, tahimik ang buhay ni Kim and ni Paolo. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin itong nakaka-good vibes na picture na ginawa po ni Carlos Miguel mga kakimpaw para daw maging masaya tayo at kiligin ang lahat. Kasi ramdam po ni Carlos Miguel na meron po tayong pinagdadaanan na talaga namang problemado rin sa kinakaharap na problema ni Chinita Princess. Sabi niya nga dito, kilig yarn, alam ko ang pinagdadaanan nating lahat this past few days, kaya naman I did this edit. Thank you for all the love and support and for always defending Kimi against all odds. So, ayan po mga kakimpaw, yung inedit po ni Carlos Miguel, kasama po si Chinita Princess dito po sa playhouse na bago na business ni Paula Avellino. Ayan po, magkatabi po sila together. Parang tunay yung pagkaka-edit nitong si Carlos Miguel, no? I hope na sana may lumabas na ganitong picture para nang sa gano'n na hindi na edited. Pero kahit na edited mga kakimpaw, may kung anong nagpapasaya po sa ating mga puso, 'di ba? Iba talaga pag si Carlos Miguel na po ang nagpapasaya at naglalabas po ng mga nakaka-good vibes na picture, talagang tunay po yung kasiyahan natin. At hindi po natin yan maipagkakaila, 'di ba? Kaya sana hindi mapagod itong si Carlos Miguel sa kaka-edit ng mga picture ni Kim and Paolo. Pag may mga ganito pong problemang pinagdadaanan, si Chinita Princess sa mga bashers niya, andito po si Carlos Miguel para po tayo ay saluhin sa mga ikakasaya po natin. At since advance nga pong mag-isip si Paula Avellino, ito po ang mga komento ng mga netizen at Kimpaw fans. Kung malapit na daw po ba mga kakimpaw na lumagay sa tahimik si Kim and Paolo kasi talagang puspusa na po at biglaan din yung mga plano na para bang minamadali na po ang lahat mga kakimpaw. Na para bang next year gusto po nilang mag-resign, gusto na po nilang magpakasal at lumagay sa tahimik. Well, hindi natin alam ang mga plano pero may posibilidad po na mangyari po yan mga kakimpaw dahil kilala natin si Paolo. Very private po niyan. Pero yun pala, ang dami na pong plano for Chinita Princess, mga magiging future nila. 'Di ba? Ang dami po kasing mga nakikita nating senyales na ready na talaga si Paolo Avellino mga kakimpaw bago siya lumagay sa tahimik talaga with Chinita Princess. Naku mga kakimpaw, sana nga totoo po yung mga kumakalat na balita na by next year, i-anunsyo na yung tungkol sa kasalan na yan. For sure, pag-uusapan at pagkakaguluhan po yan sa mundo ng social media. And I'm sure, kilig na kilig kayo dyan mga kakimpaw pag nangyari po ang malaking minamanifest natin. Tama ba ako mga kakimpaw? So paano hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.